Isang beses uminom ako ng buko juice. Ngayon, nung magtatanghali na, sumakit yung dito una, dito lang. Tapos sumunod dito na, dalawa na. Hindi na ako nahihirapan ako, talagang kumikirot na sa sakit. Nagpatakbo na ako sa sikat. Tapos yun nga, in-ultrasound ako. Pero na-confine po ko mga isang linggo po ako sa PJ. Polycystic kidney disease. Sakit na sabi, minana raw namin. Tapos po, bali, nakalabas na ako sa hospital, binigyan niya na ako ng gamot. Bali, 5 klaseng gamot po ito. So, ito ang nagbibigay para lumakas yung resistance ko. Vitamins daw ito. Ang mahal naman ito. Mamamatay ako sa mahal eh. Siguro nung mga panahon na yun, maabot na mga kulang-kulang 17,000. Mga 18,000, inaabot yun. So, bali parang nagtitake ako ng almost 300 araw-araw. Sabi sa akin ng doktor, maganda ka na at least mga 1 million for kidney transplant kasi dyan din naman ang bagsak niyan. Iki-kidney transplant ka rin, idadialysis ka muna kung wala kang kidney makapatransplant kada sa'yo, idadialysis ka muna. At the same time, yung mag-ipon ka na magmula ngayon. Natakot ako kasi una-una may problema rin ako financially. So, naghahanap ako talaga ng medyo makakalunod sa sakit ko. Yung kapatid ko na isang beses, pinuntahan ako, yung sabi, nanonood daw siya kay Bitab, nalaman niya nga na yung si Carrie Herrera nga, na may ganyan herbal daw, na nakakagaling-galing mo na bago bayad. Kaya sabi ko, parang maganda yun, dahil hindi naman nalaban yun ng galing mo na bago bayad, kung hindi totoo, di ba? Tinry ko naman, itong natikman ko to, maganda, parang umiinom ka lang kasi nakakainom ka siya na magandang makakaya ng katawang sikmura mo. Ganun, bagamat medyo parang mapait siya, na parang mapakla, pero maganda. Bali nag-straight po ako ng format dahil yung sabi nila, mag-straight ka ng format, walang tigil doon. Ang pagbabago nakita ko, hindi na ako nagsusuka, yung BP ko maganda, tapos yung mga buto-buto ko, ginagano ko yung ko, wala nang tunog, hindi na tumutulog, saka yung mga ko, ganito, maganda. Unang-una, nung marinig ko na tumawag yung kapatid niya na siya daw pumunta kay Herrera, sabi ko pa, wag mo isugal yung buhay mo. Sabi ko, sa ganung sakit, pumunta ka sa doktor. Sabi ko, wag ka maniwala ako sa herbal na hindi pa 100% napapatunayan na talagang gagaling. Nagulat ako sa doktor kasi pinapaghanda siya ng 1 million for transplant. Sabi ko, nung nag-uusap na kami, sige, sabi ko, subukan mo kay Herrera. O sabi ko, itry mo. Di binigyan siya ng herbal, sinubukan niya hanggang 4 months siyang uminom. Na nakita ko, unti-unti bumababa yung creatinine niya. Meron nga mga result na every month nagpapara-laboratory siya. So sinabi ko sa kanya, na sige, sabi ko, gagaling ka dyan, nasa paniniwala mo, gagaling ka. Kasi meron naman ebidensya na nagsasabi na bumababa yung creatinine niya. Kaya hinayaan ko talaga siya. Ito pa nung wala akong sakit naman nun. Tapos ito yung meron, ito yung ngayon. Kaya hanggang ngayon, sinisikap ko siguro lifetime ko ng medicine niya kasi diyan ko natuklasan yung ginahawa ng katawan. Hindi ako nagsisinungaling, totoo yung sinasabi ko. Nagpapasalamat ko ako sa Diyos kasi malaking bagay po yung nangyari sa buhay ko. Salamat po sa Diyos. At kinasangkapan po siya ng Diyos para makakataong mapagaling niya.